I know who they are. I was just saying that. Response personnel have been dispatched. First time ko na nga lang mag-vlog para ipakita sa inyo kung gaano ka hassle-free yung pagko-commute. Pero ito yung di maiiwasan dito sa Toronto. May nag-aaway sa train. Dumudugo yung ulo ditong lalaki. Sobrang nakakatakot. Like, tignan nyo, nanginginig pa yung kamay ko. Hi guys! So, papasok ako ng work at magbabas tayo at magsa-subways. Nasa 1 hour and 30 minutes yung biyahe ko. Pero hindi naman ganun ka-hassle kasi sobrang easy lang ng pagka-commute dito. Para lang makita nyo kung gaano kalayo yung work ko. So yung circle na yan, nandyan ako banda nakatira. And yung work ko ay around sa area. Nasa area na to. Kasi nasa downtown talaga ako yung work ko. So yan kalayo yung biyahe ko. Pero yung babayaran kong fare sa bus at saka sa train ay same lang. So isang bayad lang ako hanggang makarating sa work. Mas nakamura pa nga ako sa bago kong work ngayon compare sa dati. Double fare ako kasi nagbabayad ako ng TTC. Tapos pagdating ko ng Markham, another bayad na naman yun. Tignan nyo naman yung bills ko. So good luck sa atin. Southbound towards Kennedy Station. Be on time for Central Station. Diba? Andito na ako sa work after 1 hour and 30 minutes na hindi tayo mukhang haggard. Elevator F. Going up. Sobrang chill lang ng biyahe. Hindi naman nagulo yung hair ko. Umuulan pa sa labas. Dito na ako sa work. Let's go. Nakalimutan ko nag-vlog pala ako. Sobrang busy ngayon sa office namin, kaya hindi ko kayo maisama. Ang dami kong ginagawa, nakalimutan ko nag-video ako. At ngayon ko lang naalala na nag-washroom ako. At pakita ko lang yung shoes ko kasi sobrang cute. Ngayon ko lang siya na-appreciate. Last year ko pa ito binili. Pero ngayon ko siya na-appreciate dahil lagi ko nakikita sa mga video ni Sabrina Carpenter. Kung napapanood niyo yung concert niya, opening siya ni Taylor Swift. So, ganyan yung style ng mga shoes niya. Pababa ako para bumili ng lunch. Let's go. Muulan. Chipotle shadow bowl. The Chipotle shadow bowl comes with steak. Are you okay with the steak or you want to replace that? With steak. With Umorder lang ako sa Freshie ng bowl. Dumaan muna ako sa mail para kunin yung mga sulat namin. Para hindi na ako bababa mamaya. Nag-i-snow ngayon sa labas.
dami kong ginagawa. Ang dami kong sinesend out na mail today. May maling sulat na dumating sa office namin. So, hahatid ko lang sa kabilang office. Out na ako ng work. Pababa na ako. Overtime ako ngayon. Pero drop muna ako ng mga mails bago ako umuwi. Ganito lang maghulog na. Make sure mo lang na nalaglag siya dyan. Okay na. Umuulan na nag-i-snow. Hindi ko na maintindihan. Okay naman sa work ko kasi flexible yung time. Like, hindi ko kailangang pumasok ng specific na oras. Walang magsasabi sa'yo na late ka. Tapos, hindi nga pala to hourly. So, salary yung in-offer nila sa akin. Maganda rin yung offer nila kasi meron akong benefits. Like, meron akong benefits, coverage from day 1. So, simula na nag-start ako mag-work sa kanila, covered na agad ng insurance. Route 504-505, replacement bus, eastbound towards Crossview Station. Line 2, North Kennedy. Let's go, please. Sorry, I need to get out. Where's the person outside? They ran away. I know who they are. I got it. They must run away. I was just saying that. Response personnel have been dispatched. First time ko na nga lang mag-vlog para ipakita sa inyo kung gaano ka hassle-free yung pagko-commute. Pero ito yung di maiiwasan dito sa Toronto. May nag-aaway sa train. Dumudugo yung ulo nitong lalaki. Sobrang nakakatakot. Like, tignan nyo, nanginginig pa yung kamay ko. Well, that was scary. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo kung gaano ka-peaceful yung pagko-commute, pero hindi pala. It's a prank. Last bus ko na to. Dumating agad yung taga-rescue ko, pero nandito daw siya sa Gap. To the rescue, pero namin nagsha-shopping. Kala ko ba nandito ka para rescuehin ako? Nauli ka ngayon. Anong ginagawa mo? Ba't nandito ka sa Gap? Pandito ba yan? Nagpa-vlog ako, di. Nasira na yung vlog na to, yung purpose ng vlog na to. Ipakita ko sa kanila kung gaano ka-hassle-free ang pagko-commute. Pero, kita nila yung reality ng live. On camera. I was so scared. I don't know what to do. Ang pangit pala pag sa line 2. Yung line 1, yung train nun, isang diretso lang, walang putol-putol, diba? Order muna kami ng favorite namin. Barbon. Ang dami ng servings nila dito, guys. Pagkatapos ng mga nangyari, kakain tayo. Na parang walang nangyari. Hey! Angas! Favorite ko talaga umibili sa Bourbon, guys. Kasi ganyan karami. At masarap. Kailangan mong gawin. Pag may gumawa sa'yo, ano gagawin mo? Hi guys, tinuturuan ako ng self-defense dito. Sa Puchi, may umakbay sa'yo. Self-defense 101. O ganyan, may umakbay sa'yo, gagawin mo. Na? May umakbay sa'yo. Hi there! Ayan, sinasabi ko sa'yo eh. Nag-snow. Umuulan. Hindi mo na alam kung ano. Ayan, kaya ang putik. Nakauwi na ako guys, so... Nabasag yung temper glass ng phone ko kasi tumama siya sa bakal ng train kanina kasi nga
nag-aatrasan kami and yung kamay ko tumama doon sa bakal. So, nabasag yung tempered glass. Yung dalawang nag-attack, lasing sila. Yung isang nga may bote pa ng alak sa bag niya. Tapos yung inaway nila, parang lasing din. So, para-pareho din silang lasing. Pagkadating dun sa Victoria Station, yung dalawang nambugbog, umexit na sila ng train, tas naiwan yung isang lalaki na duguan yung ulo niya. Tapos, dumudugo na yung ulo niya, nilabas niya pa yung inumin niya. Hindi ko alam kung energy drink yun or alak. May lumapit sa kanya na Filipina. Siguro marunong mag-first aid or nurse siya. Kasi siya lang naglakas na lumapit dun. Naglakas ng loob na lumapit dun sa lalaki. So, ayun, may Filipina na lumapit sa kanya. Tapos, tinanong niya kung meron ba siyang, sabi, do you have anything na pwedeng ipang-compress sa ulo niya? Kasi nga dumudugo. Tapos, di siya pinapansin nung lalaking duguan. Kasi, ewan ko, lasing din nata siya. Parang di niya tanggap na natalo siya. So, di niya pinapansin yung Filipina. Tapos, kinuha niya yung inumin sa bag niya. Tapos, kinagat niya ganun yung can na inumin. Tsaka siya uminom. Di niya pinapansin yung gustong tumulong sa kanya. Then, medyo matagal dumating yung medics. Kaya, ginawa niya sa bad trip niya, iniinom niya, sinaboy niyang ganun dun. Tapos, umexit na siya ng train. So, ayun. Di rin siya natulungan ng medics kasi umalis siya. Tapos yung mga nag-take ng video kanina doon, sinabihan sila yung driver ata ng train yun, na isend daw kasi nga yung Toronto Police, isend daw sa Toronto Police yung mga videos. Kaya kapag nasa train ako, lumalayo ako sa mga maingay, sa mga, usually yung mga kabataan yung mga maingay kasi pag minsan sobrang ingay nila sa train, nababad trip sa kanila yung ibang tao, tapos pinapatulan sila, tapos papatulan din nila. So, pag sumasakay ako ng train, tumatabi ako dun sa mga nagbabasa ng dyaryo, mga nagbabasa ng libro, yung mga sa tahimik na side. Iniiwasan ko yung mga, may mga maiingay kasi yun nga maraming nababad trip sa mga yun, tapos dun nagsisimula yung away. Kaya sa mga sa subway, sa mga nagko-commute, laging maging alerto at yun lang. Buti na lang, naisipan ko mag-move kanina kasi naririnig ko na nagbabangayan yun eh. Like nung pagsakay ko ng train, hindi ko na na-videohan pero kung nakita nyo sa video, nandun yung dalawang nag-attack dun sa lalaki, katabi ko. So, dito yung isa. Nandito yung isang kasama niya, magkakampi sila. Tapos may naaway sila banda dun. So, napapagitnaan nila ako, nagbabangayan sila kaya naisipan ko lumipat. Buti na lang lumipat ako agad kasi pagka ilang stations lang, ayun, nagbugbugan na sila. Anyway, that's it for today's video. Papakita ko sana yung hassle-free na commute, pero nakita ng video ko yung buong reality ng pagko-commute dito. So, ngayon alam nyo na. Gusto nyo pa mag-Canada? Let's go!